Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Kumusta po kayo lahat? Amen. Maganda at gwapong mga anak ng Diyos. Hallelujah. Oh, nag-amen kayo. Kanina nung kinakamusta ko kayo, hindi kayo nag-amen. Nung sinabi ko kayong maganda, nag-amen kayo. Ayan. Napaghahalata kayo, ha? Amen. Praise God. Salamat sa special number ng ating mga chikiting at ating mga ate. Napakagandang special number, dance special number. Ayan. Sana lahat, no? Sana lahat kayang sumayaw ng ganon. Praise the Lord. Ha? At sa hapon na to, tuloy-tuloy po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. I hope and pray na ang mensaheng ito ay magpatibay at magpalakas sa ating mga pananampalataya. Amen? Ang title po ng ating sermon sa hapon na to ay God Beyond Our Limits. Let's pray. Panginoon naming Diyos, muli po ay nagpapasalamat kami sa iyo sa hapon na to. Dakila ka, sambahin ang iyong pangalan. Hinihiling po namin na samahan mo po kami sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan. Pahiran mo po ng iyong banal na langis ang aming pong buhay upang sa gayon maunawaan namin ang iyong mga salita. Sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. God beyond our limits. Tayo pong mga tao ay meron tayong mga limits o mga limitation. Ibig sabihin, may mga bagay tayo na kaya nating gawin, pero mas marami ang mga bagay na hindi nating kayang gawin. May mga problema tayo na kaya nating solusyonan, pero may mga problema na hindi natin kayang solusyonan. At pag dumating ang mga panahon na yon, may mga panahon na dumarating ang mga problema na mabibigat at hindi natin alam kung paano natin ito susolusyonan, pwede tayong tumawag sa ating Diyos na buhay. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin, kung tayo po ay may limitation, ang ating Diyos ay walang limitation. Kaya sa hapong ito, kilalanin natin ang Diyos beyond our limits at ano ang dapat nating respond kapag dumarating sa ating buhay yung mga mabibigat na pagsubok, mga trying times, mga problema, mga hamon sa buhay. How do we respond positively sa mga bagay na yon? At paano natin kikilalanin ang Diyos that God beyond our limits? Tingnan po natin. Okay? So, how do we respond to the difficult situation or adversity in life? Difficult situation or adversity in life. Ibig sabihin ng mga adversity, yung mga mahihirap na sitwasyon, mga problema. Like for example, mga karamdaman, financial problems, family problems, at marami pang iba. So, pwede nating sabihin na yun ay yung mga adversity in our lives, mga hadlang sa ating pananampalataya sa Diyos. How do we respond to those situations? Nakaranas na ba kayo ng mabibigat na problema? I'm sure, no? Halos lahat tayo rito, wala nang exempted. Lahat tayo dumanas ng mabibigat na problema, no? At paano natin yon hinaharap? Paano tayo tumutugon sa mga ganung situation? Now, there are two kinds of response or responses na pwede nating maging tugon kapag dumating yung mga ganung situation. Pwede tayong magkaroon na tinatawag natin na negative response. Ito yung mga tinatawag natin ng mga nega, mga nega Q-mart. Negative response to the adversity of life. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ano ba ang mga example ng mga negative response? Halimbawa, yung iba, sumusuko agad, no? Ayaw na nilang harapin yung kanilang mga problema. Yung iba, nagko-commit ng suicide, ba? Mga ganon. O kaya naman, yung iba naman ay they turn their lives into drug addiction. Nauuwi sila naman, yung iba naman nauuwi sa mga bisyo. Like for example, pag-iinom ng alak, pagsusugal, no? Sa mga walang kabuluhang mga bisyo. So, may problema na nga sila. Pumasok pa sila sa mga bisyo, lalong nadagdagan yung kanilang mga problema. Those are the things that we can consider as negative responses whenever we experience difficult situation or adversity in life. Di ba? So,
Ano naman yung tinatawag natin na positive response? Well, guess what? Ang positive response, iisa lang po yan, ang pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Kapag ka may problema ka, imbis na lumayo ka sa Diyos, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Dapat ang problema, hindi sa iyo nagpapalayo sa Diyos. Dapat ang problema at pagsubok, mas lalo kang tinuturoang lumuhod, magpakumbaba, at mas lalo kang lumapit sa ating Diyos na buhay. Amen? That is the positive response. Tingnan natin po, mga mahal na kapatid, ang ilang pang mga talata dito. Okay? So, let's see our text. 2 Corinthians chapter 4, 8 to 9. Ito po yung ating main text or ang ating scripture. 2 Corinthians chapter 4, 8 to 9. Ano sabi dito? We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Sino po ang sumulat ng mga talatang ito? Of course, nasa Bible yan. 2 Corinthians chapter 4, 8 to 9. Sino po ang sumulat nito? Si Apostol Pablo. Apostle Paul. And he wrote this to explain or to describe yung pong mga napagdaanan niya sa kanyang ministry. He was trying to explain to the Corinthian believers kung ano yung kanyang naging respond pag dumarating yung mga hamon sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. He described that in this way. Sabi niya, we are hard-pressed on every side. Anong ibig sabihin ng hard-pressed? Hard-pressed parang pinipiga ka sa magkabilaang side, no? So parang inaano ka, dinidiinan ka, magkabilang side mo. Hard-pressed, no? Ganyan, no? Pero sabi niya, but not crushed. Pero hindi kami nasisira, hindi kami nawawasak. We are hard-pressed, but not crushed. Pinipiga kami, ginikipit kami, pero hindi kami nasisira. Ano sabi niya? Perplexed, but not in despair. Perplexed. The word perplexed, ibig sabihin parang nasa kalituhan, nasa state of confusion. That is the meaning of the word perplexed. Parang nalilito ka, hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka susuong, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. No? Parang walang tutulong sa'yo, parang walang gagabay sa'yo. Pero sabi niya, but not in despair. Pero hindi nawawala ng pag-asa. Nalilito, kung minsan nagkakaproblema, pero hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi nalulumbay, hindi nawawalan ng kagalakan sa Panginoon. Persecuted, but not abandoned. Inusig, pero kailanman ay hindi iniwan ng Diyos. Amen? Inusig siya sa kanyang pangangaral patungkol sa mabuting balita ng Diyos, mabuting salita ng Diyos, pero kailanman ay hindi siya iniwan ng Panginoon. Struck down, but not destroyed. Tinira, sinubukang gapiin, sinubukang talunin, pero kailanman, ang sabi niya, hindi kami nagpatinag, hindi kami nawasak. Bakit po kaya? Sa kabila ng mga naranasan ni Pablo sa kanyang ministeryo, ay nakita pa rin niya ang kanyang sarili bilang isang mananagumpay. Bakit po? Sapagkat mayroon siyang tinatawag na positive response. Spiritual and biblical response to everything that happened to him. At yan po ang nais kong makita natin sa umagang ito. Na matulad tayo kay Apostol Pablo na kapag dumarating ang mga pagsubok sa ating buhay, na kapag dumarating ang mga problema sa ating buhay, huwag nating kakalimutang tumawag sa Diyos. Kahit sa kabila ng kalungkutan, pwede nating matagpuan ang kagalakan. Kahit sa kabila ng karamdaman, makakatagpo pa rin tayo ng kalakasan. Sa kalagitnaan ng kapighatian, ang Diyos ang ating sandigan. Amen po ba? Yan ang dapat magkaroon sa atin, mga kapatid. It's all about how we respond positively to everything that is happening in our lives. May Diyos na buhay na nakasubaybay sa atin. May Diyos na buhay na nakatingin sa ating lahat.
Tinitingnan niya ang ating puso, ang ating pananampalataya. Tinitingnan niya kung paano tayong lumalakad sa mga trials ng ating buhay. At nais niya, sa bandang huli, makita niya tayo na malakas at nagtatagumpay sa ating paglalakbay sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan po natin ang ilang pang mga talata. No, sabi rito 2 Corinthians chapter 11, 23 to 28, sabi, this text ay dinescribe dito yung pong mga yung mga experience ni Pablo sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. So in this text, we learn of his imprisonments. Pag binasa ninyo yung 2 Corinthians 11, 23 to 28, makikita natin dyan, din-describe ni Pablo yung pagkakabilanggo niya. Sabi niya doon, makikita din natin doon, yung siya din ay binugbog, sinaktan, no? Yung mga beatings, stoning, binato siya ng mga tao dahil nangangaral siya ng mabuting balita. Na-experience din niya yung shipwrecks. Habang siya ay naglalakbay sa dagat, nakasakay siya sa isang barko. Yung barko ay nasira dahil sa malakas na bagyo at maghapon magdamag siyang palutang-lutang sa tubig. No? At various other dangers. Lack of adequate food, water, shelter, not to mention his concerns for the well-being of all the churches. So, all in all, lahat yan na-experience ni Pablo. Kaya nga kung sasabihin natin, parang ang dami nating problema sa buhay, ang dami nating nararanasan sa buhay. Well, si Pablo, naranasan din niya ang lahat ng yan. Naranasan din niya yung mga pagsubok sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa sa Diyos. Patuloy siyang kumapit sa Diyos. Sa halip na mawalan siya ng pag-asa, yun ang ginamit ni Pablo na lalong kumapit sa Diyos. Mas lalo niyang hinigpitan yung kapit sa Panginoon. Diba minsan tayo, kapag pag ang iba sa atin, ang problema sa atin, kapag may mga nakakaranas tayo ng problema, doon pa tayo bumibitaw sa Diyos. Mga kapatid, wag na wag. Wag na wag tayong bibitaw sa pagkapit sa Diyos. Pwede kang bumitaw sa ibang mga bagay, pero wag sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos lang ang ating pag-asa sa ating buhay. Mawala na ang lahat. Wag lang ang ating Diyos sa ating puso at buhay, mga kapatid. Amen? Next po. Okay, so what are circumstances beyond our limits? What are the circumstances beyond our limits? Yung mga sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin. Wala tayong control. For example, yung weather. Di ba? Yung weather. Hindi mo kailanman mauutusan yung panahon o yung weather kung kailan aaraw o kailan uulan. Di ba? So, yun yung mga out of our limitation, out of our boundary, out of our control. Yeah? Hindi mo kayang kontrolin ang weather. Ano pa? Yung ugali ng tao. You cannot change people. You cannot change people's behavior, people's attitude towards you. You cannot change them unless you change. Minsan, gusto natin, baguhin natin ang ugali ng tao. No? Gusto natin, favorable sa atin ang kanilang mga ugali. But you cannot do that. We don't have any control sa buhay, sa isip, sa ugali ng mga tao. So, those are circumstances beyond our limitation. We cannot control them, but ang tangi lang natin makukontrol, yung ating puso, yung ating emotion, yung ating behavior, yung ating attitude, and most importantly, ang ating response to God. Yan ang meron tayo. No? Kaya nga, be careful on how we handle our faith. Be careful on how we handle our responses to God. Kasi yun yung mga bagay na meron tayong kontrol eh. Wag mo nang pag-aksaya ng panahon yung mga bagay na wala kang kontrol. No? Ipagpasa Diyos mo yung mga bagay na wala kang kontrol. Pero yung mga bagay na may kontrol ka, yun ang pagpursigihin mo, yun ang pagbutihin mo. Amen po ba? Okay, let's see. One more time. One more slide. Yan. So, meron tayong tinatawag na power through Christ. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na paraan natin para magtagumpay tayo. Ito yung respond natin kapag may problema, may pagsubok, may mga hamon sa buhay. Let us always remember that there is power through Christ. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? That there is power through Christ? Amen? Now, we can do everything through Christ who gives us strength. Philippians 4:13, di ba? So, ang lahat ng lakas na meron tayo, galing sa Diyos.
Galing sa Panginoon. He empowers us. He enables us so that we can do even impossible things na hindi natin kayang gawin. But it's only because of God. Hindi sa pamamagitan ng ating galing, hindi sa pamamagitan ng ating talino, hindi sa pamamagitan ng ating edukasyon. It is only because of what God can do through us. So there is power through Christ. So let us always remember, number one, strength beyond human ability. Tayo, sabi nga natin, tayo mga tao, meron tayong tinatawag na limitation, no? May mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya mong tumalon, pero hindi mo kayang lumipad. Amen? Kaya mong tumakbo, siguro mula rito hanggang sa gate ng villages, hanggang sa front gate, kaya mong tumakbo. Pero hindi mo kayang tumakbo mula rito hanggang Laguna o kaya hanggang Bicol region, di ba? Parang imposible na natatakbuhin mo yun, no, ng biglaan o kaya sa isang araw lang. So, in other words, there are things that we can do, but there are things that we cannot. So, meron tinatawag tayo na human inability or human limitation. Pero sa Panginoon, basahin natin, John 14 verse 16, sabi, I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. John 14 verse 16. Now, tanong natin, sino kaya yung tinutukoy ni Jesus Christ na another helper? Sino yung helper na yon? No? Yung word na helper sa Greek ay parakletos. Sabihin nga natin, parakletos. Yan. Ang ibig sabihin ng word na parakletos ay sa ibang translation ay advocates. Ang ibig sabihin nun, the one that goes along with. The one that goes along with. That is parakletos. Ang ibig sabihin, yung Holy Spirit, siya yung sumasama sa atin. Hallelujah. Sinasamahan niya tayo. Sumasama siya sa atin. Kaya nga, importante na tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo sa gabay ng banal na Espiritu. Dahil may mga bagay tayong hindi natin kayang gawin, pero kaya ng Diyos sa pamamagitan natin. Amen? Kaya ng Diyos ang mga bagay na ito kung tayo ay magpapagamit sa Kanya. There is power through Christ if we believe that there is strength beyond our human disability. May mga bagay tayong hindi kayang gawin, pero may mga bagay ang Diyos na kaya niyang gawin sa pamamagitan natin kung tayo ay naniniwala sa Kanya. Kung tayo ay aasa sa Kanya. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Kung hahayaan natin siya. If we will just allow the Holy Spirit to work through us, to work in us, pwedeng mangyari yun. Amen? May mga bagay tayo na hindi natin gawin, na hindi natin magagawa. Pero hayaan mo ang Diyos. Hayaan mo ang banal na Espiritu. Gamitin ka niya. Kaya yung iba sa atin, no, dati, very timid, masyadong mahiyain. Pero ngayon, kaya na nilang humarap sa maraming tao, mangaral, magturo ng salita ng Diyos. Diba? Ganun yung ibig sabihin na sinasabi natin. Pag hinahayaan natin ang Diyos sa ating buhay, if we will just allow the Holy Spirit to work in us, to work through us, everything can be possible in our lives. Amen po ba? Number 2. Yan. So sabi ron, Paul also wrote in Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the strength of His might. And then, another one, 2 Timothy chapter 2, verse 1, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ. And then, Philippians 4:13 sabi, I can do all things through Him who strengthens me. Sino dito yan ang favorite verse? Philippians 4:13. Yan, si Ma'am Mia. Sino pa? Yan, si Ate Loyren. I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan. Hallelujah. Meron pa? Dalawa lang? Ayan. Sana lahat tayo, no? Lahat tayo gusto natin yung Bible verse na yan. Pero hindi ibig sabihin niya na kaya mong tumalon sa building, no? Huwag yun. Hindi mo kayang gawin yun. Pagka ginawa mo yun,
mapapadali ang pagpunta mo sa langit, no? Ano pong pagkakaiba nung nahulog sa 12th floor at nahulog sa table? Ano yung pagkakaiba noon? Oh, natatawa na agad kayo, hindi pa nga tapos. Ano yung pagkakaiba noon? Yung nahulog sa 12th floor building at yung nahulog sa table? Yung ano daw? Ano? Pag sa building, patay. Pag sa table lang, injured lang, bukulan lang. Ayan. Pwede. Yung nahulog po sa building, actually, ang difference lang nun, yung sound. Yung nahulog sa building, ganito, bug. Yan. Yung nahulog sa ibabaw ng table, bug, Nauna yung, tumawa naman kayo. Bug, nauna yung tunog bago yung Yung sa building, mahabang Pinapatawa lang kayo, masyado kayong seryoso eh. Anyway, yan. Natawa na si PJ. PJ, bibigyan kita ng 20 pesos mamaya. Ayan, dahil tumawa ka. Okay, continue tayo. Next, number 2 po. Number 2, God is available when needed. God's help is available when needed. Ang tulong ng Diyos ay dumarating kapag kailangan natin. Amen? Kapag hindi natin kailangan, hindi darating yung tulong ng Diyos. There was a man na he was trapped sa isang building, no? Kasi yung nagkaroon ng flood do sa city. So ang ginawa ng lalaki, pumunta siya sa pinakamataas na building. Kaya lang sobrang taas din ng tubig. So natrap na siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang ginawa niya, umakyat siya sa pinaka-rooftop ng building na yon at naghihintay siya ng tulong. Nag-pray siya. Sabi niya, Lord, please help me, please rescue me. Sabi ng lalaki. Natrap siya doon sa rooftop ng isang building. At doon sa baba ay napakataas ng tubig dahil nagkaroon na ng baha, no? So nagpipray siya, sabi niya, Lord, rescue me. Tulungan mo ako. Ay ligtas mo ako dito. And then may dumating na helicopter. Ganun ba yung tunog? Helicopter. Grabe yung tunog ng helicopter, no? Tapos tinawag siya, Mister! Sabi niya gano'n. Tutulungan ka namin. So, hinulog nung sundalo, yung rescuer, hinulog niya yung, anong tawag doon, ladder. Sabi nung lalaki, sabi niya, hindi ko ito kailangan. Ang kailangan ko, tulong ng Diyos. Sabi niya, I need the help of God. So, sige na, wag na kayo mag-aksaya ng panon. Umalis kayo. I need the help of God. So, umalis yung helicopter. Pray na naman siya. Sabi niya, Lord, help me, help me. And then, dumating na naman yung isang helicopter. Sabi niya, Mister, tutulungan ka namin. Hinulog na naman yung ladder. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Sige na, umalis na kayo. I need God's help. Umalis na yung helicopter. Pray na naman siya, Lord, please help me, help me. Sinagot siya ng Panginoon. Pambira ka, 2 beses na kitang binigyan ng tulong, hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba napapansin? Yung unang helicopter na pinadala ko, tulong ko para sa'yo. Yung pangalawang helicopter, tulong ko rin para sa'yo. Minsan, tayo ay ganyan, no? Minsan, ay kita natin yung tulong ng Diyos sa atin, yung rescue ng Panginoon sa atin, pero hindi natin nanonotice. Hindi natin napapansin. Kasi masyado tayong preoccupied sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Masyado tayong preoccupied ng mga problema, mga pagsubok sa buhay. For example, yung pong yung coin, no, yung piso, no? Subukan mong ipikit ang isa mong mata. Ayan, ganyan. Tapos, yung piso, yung coin, nakalayo, no, nakaganyan. Habang tinitingnan mo yung coin, makikita mo pa yung paligid mo. Di ba? Makikita mo pa yung paligid mo. Ayan, ganyan yung coin. Ganyan yung distance. Pero once na inilapit mo yung coin sa isa mong mata na nakadilat, natakpan na yung mata mo, wala ka nang makita. Ganon ang marami sa atin. Yung coin ay it symbolizes problems in situation.
Kapag nilalapit natin, habang ito ay malayo sa atin, hindi natin masyadong pinapansin, mas nakikita natin yung iba pang mga possibilities sa buhay natin. Yung iba pang mga bagay na kaya nating gawin. Mga bagay na pwede nating gawin para sa paglilingkod sa Panginoon, para mabigyan ng karangalan ng Panginoon. Kasi malayo yung problem, malayo yung distance. Hindi natin masyadong pinapansin. Pero once na masyado na nating nilapit yung problema sa atin, masyado tayong nag-focus, masyado nating dinamdam yung mga problema. Anong nangyari? Tinakpan na nito, yung problema na to, tinakpan na nito yung ating mga mata to the extent na wala na tayong nakita, kundi problema na lang. Mga mahal na kapatid, once na inatake tayo ng mga problema, pagsubok, mga hamon sa buhay, let us not forget that God's help is always available for us. He is just a matter of prayer. He is just a prayer away. Huwag tayong mag-aalinlangan tumawag sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Number 2, limited by the will of the Father. Yung tulong ng Panginoon is always limited to the will of God. No? Kaya pag nananalangin tayo, dapat ang panalangin pa rin natin, pag humingi tayo ng tulong sa Diyos, lagi nating iisipin na pag tumugon ang Diyos sa atin, it is always according to His perfect will. Pag tinugon tayo ng Panginoon, perfect will yon. No? Pagka hindi tinugon ng Panginoon, hindi yun will ng Diyos sa atin. So, depende yun sa kalooban pa rin ng Panginoon. Halimbawa, nagpipray tayo, Lord, pagalingin mo ako sa aking sakit. O kaya, mayroon tayong mahal sa buhay na ipinapanalangin natin na may sakit siya, pero we're praying for him, we're praying for her. Pero ang tagal ng proseso, hindi pa rin siya gumagaling. Maybe, may gustong ituro ang Diyos sa atin. May gustong ituro ang Diyos sa buhay mo, sa pananampalataya sa'yo. Gusto niyang i-mold yung faith mo, yung trust mo. Minsan may mga ganong bagay. Minsan, dinidelay ng Diyos yung mga sagot sa ating panalangin kasi meron siyang tinuturo sa atin. Meron siyang minumold sa atin. Meron binubuo ang Diyos sa ating puso, sa ating buhay. Maaring pagpapakumbaba, maaring pananampalataya. Hindi natin alam. It is only God knows. Kaya nga, pagka nananalangin tayo, it is always related to the will of the Father. Number 4, available to all believers. God's help, God's grace is always available for each and every one of us. Lahat ng mga anak ng Diyos, mahal ng Panginoon. Wala siyang tinatangi, walang paborito ang Diyos. At tayo ay mahal ng Panginoon. Kaya wag natin sabihin, Lord, bakit ako? Bakit ako na lang lagi may problema? Natatawa tuloy kayo eh. Umiyak na nga ako, tumatawa kayo. Lord, bakit ako? Why me, Lord? Why me? Ba't ako? Batman, no? Ba't ako? Paniki ka ba? Ba't ako? Sabi mo kasi, paniki ako. Ba't ako? Yeah. Instead na sabihin natin, Lord, bakit ako? Why me, Lord? Pwede mong ipag-pray din na, Lord, why not me? Wag laging, why me, Lord, why me? Minsan man, why not me? Ibig sabihin, you're ready to accept whatever God will give you. And then, available to all believers. Number 5, grows greater in our weakness. God's grace grows in our weaknesses. Tandaan natin, kung kailan tayo mahina, doon naman lumalakas ang biyaya ng Panginoon. Tingnan natin, 2 Corinthians chapter 2, 3-4. Sabi doon, the world values pride and self-sufficiency, but God honors humility. Paul acknowledged his complete dependence on the Lord. Sabi niya, I was with you in weakness and in fear, in as much trembling. And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. At kung kailan tayo mahina, naroon ang kalakasan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kung bakit nadi-display yung weaknesses natin, no? Para matuto tayong magpakumbaba sa Panginoon. Para matuto tayo na dumepende sa Kanya, yung total dependence on God. Hindi tayo maging self-dependent. Hindi tayo magtiwala sa ating sarili. Mawala sa atin yung pagtitiwala sa ating sarili. No, yun ang gusto ng Panginoon. Kapag ka natutunan natin na magtiwala lang sa Kanya, yan ang diyan nag-uumpisa yung malalim, intimate relationship with the Lord. Amen po ba? Okay, so there are 3 things that I want to share to you, ABC,
Okay, next slide. How do I get this power released in my life? Paano tayong magkakaroon ng tinatawag na tagumpay, victory sa buhay natin kapag may mga hamon sa buhay, may mga problema, may mga challenges, no? Paano natin mapapakita yung God beyond limitation, God beyond our limits? Number 1, so nakikita nyo yan, A, B, C yan. Acknowledge, believe, and cast your cares. Number 1, acknowledge that you are totally helpless. In order for the power of God might be displayed in your life, you need to acknowledge that you are totally helpless. Amen? Dahil kapag tinitingnan natin ang ating mga sarili na magaling ako, kaya ko, matalino ako, kaya ko to, tandaan ninyo, hindi darating ang tulong ng Diyos. But the moment you realize and acknowledge God's power and you acknowledge that you are totally helpless, the help of God will be there for you. Amen? James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. A growing child of God will always value humility. Tandaan po ninyo, ang tinataas ng Diyos ay hindi yung mga nagmamataas. Ang mga mataas, ang mga nagmamataas, binababayan ng Diyos. Pero ang mga nagpapakumbaba, sila po ang itinataas ng Diyos. Humble yourselves before the Lord, and in due time, He will lift you up. Maaring ngayon, nasa baba ka. Maaring ngayon, ibinaba ka ng Diyos. Tandaan mo ito, mga kapatid. Let me tell you this. Kung ngayon, nasa baba ka, dahil nagpakumbaba ka sa Panginoon, time will come, He will lift you up. He will lift you up. Just wait and see. God will do great things in your life pag ikaw ay marunong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tandaan mo yung sinabi ko ngayon. Dahil, anong date ngayon? Kala ko Pasko na. This day reminds you that if you are humble enough before the Lord, in due time, He will lift you up. And you will see how great God is in your life. Number 2, believe that He will do what He said. Philippians 4:19. And my God will supply all your need according to His riches in glory in Christ Jesus. Maniwala ka na kayang isupply ng Panginoon ang mga pangangailangan mo. O, problema sa pera, sa financial, problema sa madali lang yan sa Panginoon, kapatid. Ha? Tawanan mo lang yung mga problema na yan. Pag-uwi mo sa bahay, God answers your prayer already. Amen? Magtiwala ka lang sa Panginoon. Hindi yan prosperity gospel, ha? Hindi ako nagtuturo ng prosperity gospel. Never ako nagturo ng prosperity gospel. Never. Pero naniniwala ako, the blessing of God will always abide, will always be abound if we trust Him. Amen po ba? And number 3, cast your cares upon God. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen. Bakit? Huwag ka na mag-asaya ng panahon. You cast your cares on God. Isuko mo sa Diyos. Panginoon, narito ang mga problema, mga kabigatan, mga sakit sa buhay, sakit sa puso, sakit sa isip, sakit sa damdamin, nasasaktan ka, suko mo sa Panginoon. No? Gagamutin ng Lord ang mga sugatang puso. Amen? Sugatan ba puso mo? Ilapit mo sa Panginoon. Handa ka niyang lunasan. Handa ka niyang pagalingin. Handa niyang pagaanin ang nabibigatan mong damdamin sapagkat mahal ka ng Diyos. Amen? Mahal ko kayong lahat. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po. Salamat po sa mga pagsubok. Salamat po sa mga hamon sa buhay. Pinatitibay mo po ang aming pananampalataya, Panginoon. Dumarating man, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin inaasahan. Mga karamdaman, mga hamon sa buhay, problema sa pamilya.
pero nanatili kang tapat sa amin. Pinapatunayan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa. Tulungan mo kami at gabayan mo po kami, Panginoon. Makita mo kami na nagpupursigi pa rin, na tumatayo, nananampalataya, naglilingkod sa iyo sa kabila ng mga pagsubok sa buhay namin, Panginoon. Maging, Panginoon, sa mga salapi na ito na aming nalikom para sa isa naming kapatiran, pagpalain mo po ito, Diyos. Hindi man ito malaki, sapagkat alam namin, Panginoon, hindi mahalaga ang amount, hindi mahalaga kung malaki man ito o maliit. At tinitingnan mo, Panginoon, ay ang aming pong puso handang tumulong, handang tumamay sa ibang mga tao na nangangailangan, Panginoon. Naway pagpalain mo po ito at naway makatulong ito sa pamilya po nila Nanay Clarita. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagmamahal, sa iyong gabay, sa iyong mga salita. Sa iyo po lamang ang papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.